Ang hirap mong bitawan kasi mahal kita. Pero mas mahirap yata kung kakapit pa din ako kung ayaw mo na. I-talk to Papa na! Mga kabarangay, talk to Papa na. Kaya kung may mga problemang gustong pag-usapan dyan, welcome na po kayong tumawag sa ating telepono sa 8982-7792. O kaya naman mga kapuso, mag-PM po sa aming mga social media. Sa akin po, Papa Ace. Ayan, at sa akin naman mga kabarangay, Lady Gracia. Pero ngayong umaga may makakasama na tayo ng live. At problema daw niya ay tungkol sa magkakaibigan. Oh, friendship. Nako, buti naman walang jowa na problema ngayon. Diba? Nakakasawa na din. Umay na kami. Jowa, may kabit, di maiwan, mahal na mahal. Para sa mga anak, ganyan. O ngayon naman pagkakaibigan naman tayo. Uy. Sa kabilang linya na si Zen. Hello, Zen. Hello? Hello po. Ayan. Okay, Zen, naka-loudspeaker ka ba or headset? Hindi po. Wala po sa akin. Tunog robot ka lang talaga today. Teka, hanap ka ng pwesto na alam mong may maayos sa signal. Ayan po, okay na po. Parang nakikipag-usap kay E.T., no? Gano'n. O, sige. Jen, ano bang nangyari sa inyong mga kaibigan? Talk to Papa na. Ayan. Hindi ko alam paano sisimulan. Nakakabahan po kasi ako. Gaano na kayo katagal na magkakaibigan? Paano kayo nagkatagpo-tagpo? Una po, nagkatagpo-tagpo lang po kami sa trabaho. Parang nabuo po kami na magkakatrabaho, ganun po. Oh? Tapos? Paano lang po yun, tawag dito. Una po, isa muna yung kaibigan, tapos yung mga jowa sila naging kaibigan namin. Mga ganun po. Yung mga jowa nila naging kaibigan mo? Oo, mga ganun. Mga boyfriend nila? Tapos yung i-share ko po kasing problema ko. Hindi naman po, mabigat lang po kasi sa loob. Kasi lahat naman po sila is pinahalagaan ko as kaibigan talaga, parang mga kapatid ko na. So yung i-share ko po kasi is isa po sa mga naging ex ng dati kong matalik na kaibigan. Ex ng dating matalik na kaibigan. Naging jowa mo? Hindi po. Madalas kasi ganun. Uso din kasi yan eh. Sulutan. Sulutan eh. Natapos mo na ako naman. Sige. Ano ba nangyari doon? Hindi po napunta sa ganun. Dapat papunta pero hindi. Oy, tignan mo na. Ginudge ka namin kasi agad kaya hindi mo na dinala doon eh. Pero feeling namin talaga doon yung punta eh. Naglandian. So paano ba nangyari? Hindi ko naman po pinorso na papunta doon kasi mas pinahalagaan ko po yung pagkakaibigan namin. Wow. Tayong tatlo lang yung nakikinig sa programa. Walang nakikinig na iba dito. Wala ba? Tayo lang, aminin mo na yung totoo. Ay, hindi naman po. Hindi po talaga. Hindi po talaga siya napunta sa ganun. Muntik lang. Naglandian nga kayo. Kasi yung muntik na yon, landian ang tawag doon. Oo, nagtanungan na yan kung ano yung ulam ng isa't isa. Yan na. Hinatid. Ganun. Nang time naman po na yun is, nung sila pa po nung dati kong matalik na kaibigan na naging ex niya na ngayon. Naging third wheel po kasi nila ako dati. Lagi po nila akong kasama sa lahat ng pinupuntahan nila. Pag may hindi po sila alam na puntahan, kasama ako. Ganun po. Tapos, may one time po kasi na nag-away silang magjowa tapos nandun ako. Hindi ko pa alam kung sino yung aawatin ko sa kanilang dalawa. Siyempre, awatin mo yung crush mo. Siya po protektahan mo. Oo, siya kakampihan mo. Doon po kasi nagsimula na parang nahanga po ako doon sa babae kasi pinagmumura na po siya nung kaibigan ko pero siya kalmado lang. Lalaki yung kaibigan mo? Pinagmumura na po siya nung kaibigan ko which is yung kaibigan ko siya naman talaga yung mali. Wait lang, yung kaibigan mo ay lalaki? Tomboy po. Away to ng mga tomboy, wag tayong makialam, Papa Ace. Next caller tayo. Mahirap kinakalaban ng mga tomboy. So, ikaw ay ano din? Tomboy ka din? Kailangan po. Ano no? Anong half-half? Ano nga pa po? Bigla ka nawawalan ng signal pag tinanong namin. Ayaw nga! Oo.
Naka-boycott. Uy, malay mo naman, initan lang. Tapos, naka-white shirt, tapos yung parang galing sa Maynila, umuwi ng probinsya. Siya yung main character sa probinsya bigla. Oo, pero, naka-jersey miyembro ka ng LGBT. Yes po. Okay. Tapos yung pinagtatalunan ninyo ay yung babae. Yung matalik ko po na kaibigan na yun is matagal ko na pong hindi kaibigan. Kumbaga, kahit di pa po sila hiwalay nun, hindi ko na po siya nakakausap. Sa lahat ng tomboy na nakausap ko, ikaw pinakamagulo. Ikaw ang iba-iba lang. Hindi ka sumasagot doon sa tanong Sagutin mo yung tanong. Kaloka ka. Oo, pero yung babae na pinagtalunan, hindi, biro-biroan lang tayo dito, ha? Para maging, para chill-chill ka lang dyan. So, may kaibigan, dating matalik ka na kaibigan. Na may jowa po na tomboy. Yes. Okay, tapos yung tomboy na to may girlfriend. Opo. Okay, mga kabarangay, at least klaro na. Okay. Tapos? Kaya po malinaw na po, naririnig ko na po si Papa Is. Kanina po kasi hindi. Okay. Kasalanan pala talaga namin. Sorry hindi na. po nasasagot yung tanong. Pero kayo nagtanong eh. Oo. Sorry. Joke lang. Sige. Tapos yun, mga 1 taon na po kami hindi nagkita, nag-usap ng babae. No? After po namin mag-away nung kaibigan ko na tomboy. Ano ba kasing pinag-awayan nyo? Wait lang po, wala pa sa ano eh. Ay wala, sige, sorry na, sorry sige, talaga. Magkwento ka. Yung pinag-awayan po namin as in ngayon, yung po kasi, nag-birthday siya. Parang mas maganda po kasi kung sumulan ko sa una. Ang gulo kasi. Ikaw lang namin nagpapagulo dito. Kasi tinanong ka namin, tapos sabi mo kanina, hindi mo alam paano mo sisimulan. Tapos tinanong namin paano nagsimula yung friendship. Di ba? Tapos nagtalon-talon ka na. Ayun nga po, yung nagkaroon po ako ng matalik na kaibigan na may jowa siya. Tapos, paano ba yun? Tignan mo, ikaw pa rin talaga eh. Anyway, po, yung matalik na kaibigan ko po kasi na yun, dati, yun, may jowa siya. Ngayon yung jowa niya na po yun, yun na po yung naging matalik kong kaibigan ngayon. Pakiulit? Sorry na wala ako sa sarili ko. Ako naman yung mali ngayon. Yung kaibigan niya, yung jowa nun, ang naging matalik niyang kaibigan ngayon. Yung babae. Yung babae na. Wait, ulitin natin. Yung kaibigan niya, dati? Yung kaibigan ko po na lesbian dati, may jowa siyang babae, tapos yung babae po, yun na po yung matalik kong kaibigan ngayon. Talaga ba? Matalik na kaibigan mo ngayon, diniskartehan. Para-paraan lang yan. Kasi minsan yan yung label natin kapag di ba? Kapag gusto na natin diskartehan, ay, friend ko to. Mm-hmm. So, bakit naman parang tinalikuran mo yung totoong best friend mo? Nag-away po kasi kami nun. Bakit? Hindi lang po kami nagkaintindihan kasi may ugali rin po kasi yung kaibigan ko na yun na which is talagang inintindi ko naman pero hindi na rin po talaga kinaya. So hanggang sa dumating na po sa point na nagkalimutan na po kaming dalawa. Ano ba madalas yung pinag-aawayan? Nung kaibigan ko po na yun is yung ugali po niya kasi. Anong ugali? Ma-pride. Hindi po siya marunong tumanggap ng pagkakamali pag pinagsasabihan. Okay, tapos dahil doon nag-friendship over kayo. Baka naman kasi hindi humingi ng advice sa'yo, bigay ka ng bigay. Oo nga. minsan nakakainis din yun eh. Nakakabatit din naman tinatanong. Alam mo pre, dapat gawin mo ganito. Hindi naman siya nanghihingi. Alam mo yung tahimik lang doon sa sulok. Alam mo mas maganda kung ganitong gagawin mo sa buhay mo. Alam mo mas maganda kung mag-let go ka na. Nanahimik ako dito, pinag-let go mo ko. Diba? Pero sige, kung ano man yung naging past ninyo, ayun, so friendship over na kayo at naging kaibigan mo na yung jowa niya. Nag-friendship over po kami nung lesbian na yun. Ang 1 year po. So, bali 1 year din po kami hindi nag-usap muna nung babae. Tapos kung nalaman ko na pong naghiwalay sila, ayun po, nauna pong nag-chat sa akin yung babae. Tapos? Kasi nung magkaaway po kami ng lesbian, hindi ko na rin po nakakausap yung babae. Tapos nung naghiwalay na po sila, parang yun na po, nag-chat na po sa akin yung babae. Parang na po siya ng
freedom na i-chat ako. Nagkaroon na po siya ng freedom na i-chat Para ako. lumande kasi single na siya. Yun talaga yun. Kasi nagbabanglok sana yung relasyon nila 1 year Isang na taon na eh. Di ba? Ayun. Oo. Tapos nang naghiwalay na po sila, yung babae po, yung nag-chat na, nagkayayaan na po na, labas, inom sa labas, ganyan, hangout gabi-gabi, ganyan po. Naku, Wow. hangout gabi-gabi. Ay, gusto ko yung papunta nito. Gusto ko yung pupuntahan nito. Hangout gabi-gabi. Okay. Tapos? Hindi lang naman po kaming dalawa lang. May kasama po kami ibang kaibigan. Naku, minsan Siyempre. tinatawag nyo lang yung mga Oo, kaibigan parang na yan. halata. Oo nga. Kasi pagka kayong dalawa lang halata, obvious na obvious, B. Ayaw mo yung mapag-usapan. Kaya Oo. syempre nagsasali kayo doon ng mga ibang kasama. Tapos mag-story kayo, parang yung isa mong kaibigan ng 1 taon, hindi mo kinasa ng 1 taon, syempre makikita niya yun. Oo nga. Para iwas issue. Totoo. Kami pag gaganyanin mo, kami pa naman tong mga ganyan na ugali. Charis! Tapos? Hindi po kasi ganun po talaga yung gusto niya. Ayaw naman din po niya na lumabas kaming dalawa lang. Talagang gusto niya po may kasama. Para makita daw po kasi siguro yung ex niya na hindi po siya naghahanap ng sasalo sa kanya. Ayun nga, parang yung sinabi ni Papa Ace kanina. Kaya Para po, hindi ba pag-issue-issuehan, ganyan. Okay. O, tapos? At nung one time po yung lumabas kami magkakaibigan, nakasama siya. Nalasing po siya. Tapos pinahatid po siya sa akin nung isang kasama namin. Kaya hatid mo yan, ganito, ganyan. Total kayo lang din naman magkakatuluyan yan, ganyan. Doon ako nagsimulan yung kasaran. Eto na kayo! Total kayo rin namin magkakatulong. So, ramdam ng mga kasama nyo, di ba? Pati sila, Oo. alam nila kung ano yung nangyayari, kung saan pupunta, yung pagkita-kita nyo. True, alam nila, nafe-feel nila. Oh. Ano yung mga tropa ninyo, yung asosasyon ninyo, yung mga tomboy din? Asosasyon? Kayo. Opo. Fraternity. Yung iba po. Charot. Maternity B. Tapos? Tapos, ano pa nangyari? Yung iba po dun, lesbian yung iba po dun, babae. Siyempre, walang Para lalaki yung dyan. Kaya nga lahat ay Kakagulo. maternity. Oo. Samahan ng mga may matres. Yes! Pwede pa ba mag-sign up? Okay. Tapos? Ito pinahatid po sa akin. Tapos, hinatid ko naman po siya. Pero hindi, doon po sa boarding niya, hindi na po ako pumasok sa loob. Tapos? Tapos, yun nga po, doon po nagsimula yung pang-aasar po nila sa amin dalawa na total kami lang din naman doon po magkakatuluyan, ganyan-ganyan. Tapos, nung pagkatapos din po kasi nung gabi na yun, nagkasakit po siya, nagkalagnat. Ay, inalagaan mo siyempre. Siyempre kailangan yun, di ba? Andyan ka para sa kanya. Oo nga, kasi nga ikaw ngayon makakatuluyan At niya. saka nakakakilig kaya yun kapag yung mga tropa niyo, uy! Ay, nalagaan niya. Binigyan niya paracetamol, niyakap niya, binanyusan niya. Banyos! Parang yung mga kaibigan ko na rin po yung gumawa ng way para mas lalo po, parang mapalapit po ulit ako sa kanya kasi di ba nga po 1 taon kami din nag-usap. Ngayon, nagkasakit po siya. Chinat po ako ng isa sa mga nakasama namin nag-inom. Sabi niya, may sakit siya, bilhan mo siya ng ganito, ganyan. Total, ikaw naman yung may kayang gawin yan. Kasi nung time po na yun, is panggabi yung mga kaibigan ko na yun. So ako po kasi is pang umaga lang. Then sabi po sa akin ng kaibigan ko, dala mo siya ng gamot kasi walang ibang magdadala sa kanya kundi ikaw. Wow! Grabe talaga. Iba talaga yung klase ng responsibilidad mo. At ikaw naman, syempre, susundin mo. Oo nga, kasi para ano to parang siya si Tera talaga na siya talaga yung tagapagligtas. Ganon. Kasi yung brilyante ng lupa. Okay. So, okay. Nagiging okay kayo nitong babae na ito. Naging kayo ba? Hindi po. So, inalagaan mo lang siya nung time na yon. At yun nga po, dinalang ko siya ng, on the spot po, pagkat po ng kaibigan ko, nag-out na po agad ako sa trabaho. Kahit wala pa sa tamang oras. Tapos, Perwisyo talaga yung love life niya sa trabaho. Tinan mo, nag-out ako nang wala sa tama sa oras. Kanta sa sahod. Ako po, para lang dito sa paracetamol na ito. Walang iba mag-aabot sa kanya eh. Hindi siya makatayo. Kaya kailangan ko unahin to kasi yung trabaho ko.
Okay, tapos pinuntahan mo na. Ano na nangyari nung nakita ka niya? Ano po, parang papakipot. Sabi niya, bakit ko pa daw siya po dinalhan ng kasi binilhan ko rin po siya ng Jollibee, syempre. Mag-ano nga po, parang magpapakita na ng Tapos parang magpapakita ng ano? Ano ipapakita mo sa kanya, girl? May sakit yan. Kung ano nung pinapakita mo. Papakitang gilas. Sorry, madumi yung utak. Pakitang gilas na. Siyempre, may dala na pagkain. Kumain ka na. Oo, diba? Doon na rin po nagsimula na napalapit po ulit siya sa akin. Kasi sa mga sumunod na araw po, lagi na po kami magka-chat, magka-video call. Tapos araw-araw ko na rin po siya nang dinadalhan ng pagkain. Kasi sa boarding po niya, bed space lang po yun. Wala po siyang lutuan ng pagkain doon. Talagang sa labas po siya kumakain. Kaya ang ginagawa ko po nun, bago ako pumasok, dinadalan ko na po siya ng pagkain. Bedridden ba siya, Bi? Nilalagnat lang naman. Nilagnat lang, inaraw-araw mo ng pagkain. Inaraw-araw mo naman. Ito aso. Hindi niya kaya sarili niya. Okay. So, nung inaraw-araw mo na yung pagbibigay ng pagkain sa kanya, na-develop na ba? Nagkaligawan na? Hindi pa po, kasi hindi lang po sa paghatid ng pagkain. Nahatid sundo ko na rin po siya dahil sa trabaho. Nakamotor kayo? Parang hindi, may motor po kasi ako. Oo nga, yun nga. Nakamiyo ka. Kamiyo ka. Oo. Sabi ko lang. Yun. Ikaw lang, taga-Laguna ka ba? Pa? Taga-Laguna ka ba? Hindi po. Hindi naman, okay. Grabe ka, doon ba yung mga doon ba yung asosasyon ng mga tomboy? Oo, mga production operator. Sa Laguna doon yung talaga production yan. ng mga tomboy. Doon ginagawa. Dami dyan sa Laguna. Sa may Santa Rosa. Yun yung capital. Wala naman nangyayari yung problema. Magrarambo na, hindi pa namin alam kung ano yung problema. O kasi ang dami mong So, sunduhatid mo na siya. Apo. Hatid sundo pa, tapos may mga araw din po na nagkakayayaan po ulit kaming lumabas ng mga kaibigan ko. Tapos yun po, pagka lumalabas po kami, lagi po niyang banggit pa rin yung ex niya, umiiyak siya. Kaya yung sinasabi niyo po na nagkaligawan, hindi pa po talaga yun nangyari kasi nung time na po yun kasi hirap pa siya mag-move on sa ex niya. Kaya hindi mo pinuso. Nalalayan po muna. Alalay lang po muna. Alam mo kung ang tawag dyan? Bantay sa lakay. Oo, syempre. Inaalalayan mo. Kunwari. Pero syempre sinususul-susulan mo na yan. Sinasabi-sabihan mo na anong mag-move on ka na. Meron namang tao dyan, handang mahalin ka. Oo, mga ganon. Hindi mo deserve yun habang binibigyan mo siya ng pagkain. Hindi mo deserve yung ganong klase ng tomboy. Di ba? Merong ibang tao dyan na naghihintay lang sa'yo. Kung ako lang, hindi kita gaganunin. Kung naka-ready na yung sarili niya. Kala nyo, ha? Alam namin yan. Oo, mga kabarangay, dahil dati po kaming tomboy. Okay, sige. So, hindi pa rin siya makapag-move on sa ex niya at ikaw nandyan ka, nasasaktan ka sa tuwing binabanggit-banggit pa niya yung ex niya. Opo, pero hindi po ako yung nag-a-advise sa kanya ng ganun na nandyan naman si kalimutan mo na yan, nandiyan naman. Hindi po kasi ako yung nagsasabi ng mga kaibigan ko po. Parang kumbaga, parang wala pa nga po ako natatandaan na in-advisean ko siya na kalimutan mo na yung ganito, ganyan. Kasi ayoko po na ayoko po kasi na, hindi naman sa wala akong pakialam na nasaktan siya. Parang ayoko po kasi isipin niya na inaano ko po talaga yung sarili ko sa ano. Naku, yun yung pagkakamali mo. Dapat ginawa mo yun. Pinush mo na. Kasi nandun ka na Ikaw talaga Mali. Sayang yung in-invest mo. Nagpa-fast food ka pa. Hinahatid sundo. Diba magkano din pa full tank ng Mio? 150. 150 ba? Hindi Nag-invento lang ako. Medyo mahal na ngayon. Magkano ba? 1,000 plus na yata. 1,000 full tank. Saan nanggaling yung 150 Lady Gracia? Tama ba? Zen? Magkano full tank ng motor mo? Hindi po kasi yung motor ko nasa 200. O, 200 lang? 200 lang? O, 50 pesos lang yung tinaas. Ang sosyali naman ng motor mo, 1,500, 200 lang. 1,000 plus. Dati kasi 150 yan.
Tumaas na. Huling angkas mo yun Oo. 150 pa. 150 pa nun. Ako pa nagbayad nun. O sige, mamaya babalikan po natin si Izan, mga kabarangay. Paano na ba yung mangyayari dito? Naku, baka babalik yung Tom Beats at malalaman niya, anong ginagawa mo? Alam mo naman pare, nasa natin, pagkakasundo natin, nakapag-ex ko na, hindi mo na pwedeng patusin. Sa asosasyon natin ng mga matres. Asosasyon ng mga matres, bawal yan, pre. Kailan ka nag-start na magparamdam na sa kanya? Yung tipong nakita mo na, pwede na itong ligawan, nakapag-move on na ito sa ex niya. Wala po. Ay, walang ganon. Hindi umabot sa ganon? Hindi pa talaga umabot kasi mas pinanindigan ko po talaga yung pagkakaibigan namin. Pinanindigan yung pagkakaibigan, hindi ka lang talaga nagustuhan. Doon ako sa Magkaiba sinabi yun. mo. Doon sa hindi nagustuhan. Kasi kung pinush ka niyan, malamang kakalimutan mo na yung friendship. Tabla-tabla na to. Hindi, may gasto po kasi na bako minto nagkwento kanina. Ano? Di ba nagtas siya, tapos naging okay, ganyan. May isang gabi po kasi na, yung isang kaibigan po namin nakasama namin dahil lumalabas. Nakita po niya yung ex niya na may kasama ng ibang babae. Ngayon tong kaibigan ko po na ito, chinat niya yung babae na, uy, nakita ko yung ex mo, may kasama niya na yung bago, ganito, ganyan. Ngayon tong babae po na, parang na-trigger po yung galit niya. Itong nililigawan mo. I mean, yung Opo. nagugustuhan mo. Tapos? Parang po yung galit niya na, ayun nga po, nasabi niya, wala akong pakialam dyan. Kahit makita niyo pa yan, dalawang yan magkapatong, wala akong pakialam. Ganun po yung mga reply niya. Kaibigan. Galit po talaga siya. Okay. Tapos Kakatakot na parang mga bigas lang na no? Magkakapatong, sako-sako. Tapos tapos si Megway na naman po itong kaibigan ko dyan sa babae na, si na lang kasi si Senny nandyan. Sen, lagi naman yan nandyan sa'yo. Isang tawag mo lang nandyan, ganito, ganyan. Tapos, ang reply po kasi ng babae is, wala rin akong pakialam dyan. Gumanon siya. Ay, doon ang ka sakit nasaktan. nun. Kasi nag-e-effort ka na sa kanya. Opo, parang yung sabi niya na, isa rin yan. Sinabi ko naman sa inyo, ayoko muna. Parang gumanon po siya. Tapos sabi po ng kaibigan ko sa kanya, ba't di mo diretso yung sabihin niyan sa kanya? Kasi pag nandyan siya, kinasalo mo naman lahat yung ginagawa niya. Na-accept mo naman. Gihatid sundo ka, pag ginahatiran ka ng pagkain, okay naman sa'yo. Tapos yun pala yung sasabihin mo. Sabi po ng kaibigan ko sa kanya, through chat po yun, parang sinend lang po sa akin ng kaibigan ko. Tapos, maya-maya po nag-chat na po sa akin yung babae. Tapos sabi po niya na, sabi niya po, nakita kung ano man yung binabalak mo, itigil mo na yan. Kasi, sabi niya, na-trauma na ako sa mga kagaya niyo, na wala namang kayo ibang ginawa kundi manakit. May trauma talaga sa tomboy. May trauma po siya. Kasi first time niya po nakarelasyon yung kaibigan ko po na yun. Kaya na-trauma daw po siya ng gusto. Kaya kung ano man yung binabalak mo, itigil mo na. Ganto ganyan, sabi po niya. Pinatigil ka na. Nakakaramdam naman kasi siya. Kasi sabi niya, para saan ba yung mga ginagawa mo? Sabi niya po sa akin. Tapos sabi ko po sa kanya, ilang magkaibigan. Ginagawa ko to kasi kaibigan kita. Kailangan mo ng alalay, kailangan mo ng nakakasama. Kaya inaalalayan kita. Sabi ko po sa kanya. Tapos hindi ko in-expect na may misinterpret mo pala yun. Nakala mo pala is ginagawa ko to kasi may gusto ako sa'yo. Yun naman talaga! Huwag mo na nga kami pinapabilog-bilog dito, B. Girl! Kanina pa tayong last 9 nag-uusap dito, girl. Tayo pa ba yung magsisinungalingan dito? Ay, nako, girl. Yun naman talaga yung intention mo. Oo. Yan po talaga, pero yung diretsahin sa kanya. Parang syempre, kailangan ko i-save yung pride ko, di ba? Kunwari. Kunwari na lang, Ayoko naman po kasi diretsahin agad porket naghiwalay na sila eh. Ganon na. Yung dediretsahin ko na. Hindi po, kasi parang hinalalayan ko lang po muna. Kung pag nahihiya pa po ako, mahina pa po yung loob ko.
Hindi mo kaya. Kaya nagsinungaling ka na lang, Hindi ko sinabi mo na hindi mo siya gusto, ganon. Opo. Kumbaga, dahil feeling mo naman. Ganon. Feeling mo naman, kala mo Gusto naman kita. napakaganda mo. Yung mga ganon. Friend lang turing ko sa'yo, no? Yun. Ew! Kawang Ang gawa pagkasabi lang ko to. sa kanya- Hmm? Ang pagkasabi ko po sa kanya, ayokong maging tayo kasi kung paano ko pag naging tayo, paano na yung mga pagkakaibigan natin. Ganun po yung sabi ko sa kanya. Taray, pero naka-ready hindi na. pero hindi talaga yun yung intention mo. Deep inside umiyak to. Oo, nasaktan ka. Parang Parang nabasted ka eh. Nilunok ko na lang yung pride ko. Para dyan. Kasi feeling ko po talaga kasi babaste rin na rin po talaga. Ramdam mo na nun. Pero alam niya naman na pala na may feelings ka sa kanya pero tinatanggap niya pa rin lahat ng inaalok mo sa kanya, no? Yan nga po yung Oo, time diba? na hindi ko po siya maintindihan. Tapos, pagka-chat niya po sa akin ng ganun, parang di pa po siyang chinat, sinisin ko na lang po siya. Wala na po akong ibang sinabi. Tapos kinaumagahan, nag-chat po ulit siya na sabi niya, parang humingi na po siya ng pasensya. Akala ko humingi ng pagkain. Ba't di ka nga? nagdala? Yung Thai part, sabihin mo nga. Tapos extra large yung drinks. Okay. Tapos, Yung parang nanghingi po siya ng pasensya, sinabigla daw po siya sa mga sinabi ng gabi na yun. Tapos, sabi po niya dun na, pasensya na pero gusto pa rin kita maging kaibigan, gano'n. Sana magkaibigan pa rin tayo. Gumanon po siya. Ba't parang kinilig ka dyan? nagkapag-asa na naman. Oo, yan ka na naman. Maghahatid ka na naman ng fast food. Hahatid sundo Ay, mo hindi na po. naman. Hindi po kasi sinabihan na rin po ako ng kaibigan ko na nung pagkasabi niya po, yung sabi sa akin ng isang kaibigan ko na, sige, hayaan mo muna. Tawag ka muna magparamdam sa kanya, huwag ka magpapakita. Pag tumawag mo, sasagutin. Pag nag-chat, huwag mo muna sasagutin. Ganyan. Ginawa ko naman po yung sinabi ng kaibigan ko. Mga gaano katagal bago ka nag-reply? Mga 3 araw. Ganun. Kala mo naman, umabot ng 1 buwan. 3 araw Ay, lang pala. Bumalik Hindi na lang. na po kasi nangungulit din po. Hindi kahit mangulit niya, marupok ka lang talaga. Oo. Kung talagang wala kang intensyon, hindi mo na replyan. Patagalin mo kung talaga. Para hanapin ka. Ilang araw Pero na. yung 3 araw, halatang halata. Mm-mm. Napatay na patay ka sa kanya. Kaya itong Wala. babae, nagkakaroon ng lakas ng loob. Oo. Susunod na naman ikaw sa kanya. Wala na naman. Hatid sundo na naman to. So after 3 days, ano nangyari? Naku, kinain na siya ng signal. Mga kabarangay. Nawala na. Sige, subukan mo. Hindi na natin. kinaya. Pakitawagan nga ulit, Andy. Pero Andy, nawala siya. Pero Ayan. may mga time kasi talaga na kahit papaano kapag ka nag-invest ka na sa tao, syempre mahirap talaga. Kapag ka nalaman mo na wala pala siyang pagtingin sa akin, parang sayang pala. Nakakawalang gana. Totoo, yung mga ginawa ko para sa kanya. So, ikaw, magkukunwari ka na lang para hindi ka mapahiya sa kanya. Uy, ako pala mo ng mukha mo. Di kita gusto, no? Yan na. Mabait lang kasi ako kasi ganito ako tinuruan ng magulang ko. At saka Mga friend ganon. kita eh. Oo, saka alam mo naman na close tayo. Defense Ba't naman kita mechanism liligawan? yun. Siyempre, pangsalba dun sa pride. Yes. Diba? Kaso nga lang, ating bida, nagka-pride pero nawala ulit Nawala after 3 days. days, diba? Nalusaw agad yung pride. O sige, nasa kabilang linya na ulit si Zen. Hello, Zen. Hello. Okay, so ano nang nangyari? Ayun po siya na rin po yung nangungulit kasi hindi ko na po talaga siya nire-replyan. Mm. Hanggang hindi ko na po siya natiis. Nire-replyan ko na. Sabi ko po sa kanya, nami-misinterpret mo kasi ako sa mga ginagawa ko kaya mas pinili ko na hindi na lang muna kita kausapin hanggang sa maging okay ka. Sabi ko po sa kanya. Tapos yun ang hingi po ulit siya ng pasensya. Sabi niya, hindi naman sa ganun, gusto ko maging kaibigan pa rin tayo, ganito, ganyan. Sabi po niya. Sabi ko, sige, okay lang naman. Sabi ko po sa kanya. Parang hindi ko na po siya masyadong nire-replyan. Parang medyo lumubay po ako konti sa kanya para maramdaman po niya na masakit din naman yung sinabi niya. Anong sinabi niya? Yung mga sinabi po niya na kung ano daw po yung binabalak ko, ganito, ganyan. Basta agad, di pa ka nandilito. Basta na. Sakit. Aray ko po.
Hindi pa man naliligaw, binasted ka na. Hindi pa sinasabing gusto kita, mahal kita. Wala Wala ka pa na. dun sa exciting part, Totoo. binasted ka na. Oo nga po. Kakainis. Ayan po, isang gabi, nagkayayaan po ulit na mag-inom. Kasi dumating po yung isang kaibigan namin na galing Maynila. Biglaan. Then, nag-chat po sa akin to isang kaibigan ko na, nasan ka? Sabi niya po sa akin, sabi ko, nasa work pa ako. Sabi ko, tapos, nagulat na lang po ko, nandun na pala talaga sila sa labas ng work ko. Sabi, nandito kami sa labas, inaantay ka. Para inom tayo, kasama si ganito. Sabi po nila, ha? Sabi ko, kasama talaga siya, tayo lang. Gumanon po ako. Sabi po ng kaibigan ko, ang OA mo naman, gusto mo rin naman siya makasama, sabi ko sa ng kaibigan. Sabi ko, naman sa pero di ba nga kasi binabawasan ko na nga yung ko sa kanya. Kasi nami-misinterpret din naman ako, sabi ko so. Kasi hindi yan, basta isama Hindi ka natin na misinterpret. Nahalata ka. Tama yun. Oo. Tama yung sinasabi niya. Tama yung interpretation Oo. dance niya doon. Nahalata. Interpretative dance niya doon. Oo. Okay. Tapos. Tama siya doon, B. Nagkayaan nga po uminom. Yan, pinuntahan po namin yung babae sa boarding niya. Tapos pumayag naman po siya sumama. Biniro-biro po siya ng mga kaibigan ko na, sana, di ba malasing ka, dumana lang sa bahay nila sa natulog. Sabi po kasi gano'n, biniro lang po nila, pero pumayag po siya. Ayan na. Pero nung time na yun, hindi po kami nagpapansin, hindi po talaga siya pinapansin. Kasi hindi rin niya po ako pinapansin, siguro nahihiya po siya dahil sa mga sinabi. Pero aminin mo, masaya ka na nakita mo ulit siya. At alam mo na sa inyo siya matutulog, pumayag siya. At hinihiling mo na sana magkasakit ulit siya para bigyan ko ulit siya ng paracetamol. Ganon. Ay, chusera ka. Hindi ko po in-expect talaga na papayag siya na sa bahay po siya matutulog. Tapos talagang kumuha po talaga siya ng damit. Tapos talagang gusto niya rin talagang matulog sa bahay. Then, yun nga po, nagkainuman. Kami po kasi yung bumili ng alak ng kaibigan ko. Siyempre kaya kayo inaaya, kayo taga-bili. Oh. Diba? Parang ganun na nga po. Oo. Diba? Tapos, nung bumili po kami ng alak ng kaibigan ko, sabi niya sa akin, lasingin natin siya. Hulo? Huh? Tama naman bakit lalasingin? Dapat lahat tayo malalasing. Sabi ko, hindi ka lang dapat lalasingin natin kasi diba iuwi mo siya sa bahay. Hoy! Hoy, mali yun ha. Ano ba yung Hindi mindset ganun. ng asosasyon ninyo? Bakit ganon? Bakit ganyan yan? Oo. Mag-influensya ng mga kaibigan para pati ako nadadamay. Kasi yun nga po, since ako din naman po kasi yung tanggera, hindi ko po hinayaan na malasing siya. Ay, I care. Parang kasi hindi naman po sa sumasangayon ako sa plano nila. Pero parang gano'n na. Parang ko sa nila siya. Parang gusto ko din talagang lasigin. Okay. Parang ganun pa mo yun sa gusto nila pero parang ganun na rin po yung nangyari. Tapos? Natapos na po yung inuman namin. Nasa bahay na. Yung nasa bahay na po kami, nag-aak po siya na lasing. Pero alam ko po kasi talaga kilala ko po siya kasi pag nalalasing. Pero hindi po talaga siya lasing totally. Nakainom lang kasi sabi pa nga po niya sa akin pagdating dito sa bahay, pwede ba ako maligo? Sabi po niya. Tapos sabi ko, pwede naman. Sabi ko, may damit naman ako dyan, di ginagamit. Kanya naligo na po siya. Kasi hindi po siya, siyempre tabi po kami sa higaan. Sabi, wala naman po siya iwang higaan. Hoy, ikaw, umamin ka, nagpalit ka agad ng bedsheet, no? Habang naliligo, pati mga pillowcase. Yes, tapos baka Blanket, lahat. Pinalitan mo lahat, At tagwalis. Oo. Saka bagong tuwalya yung binigay niya. Ganon? Ganun na nga po. Ganun na nga po. Okay. Tapos pinauna ko po siya kasing humiga para talagang matulog na. Kasi gusto ko po magpahinga talaga siya. Kasi galing din po siya sa trabaho. Then, hindi mo muna ako tumabi. Tumambay mo muna ako saglit sa sala namin para mag-cellphone. Nung ko po siya na siguro tulog na po, sabi ko. Pag tingin ko po sa kanya, talagang tulog na siya. Tapos bukas po kasi yung isang ilaw na dito na po kami. Para hindi niya isipin talaga na
Kaya binuksan ko po yung ilaw. Then nung tumabi na po ako sa kanya, nagising siya. Tapos sabi niya po sa akin, bakit daw ang tagal kong tumabi? Sabi ko, inaano ko kasi patulugin mo kita. Sabi ko sa kanya, sabi ko po, baka hindi ka makatulog pag tumabi ako. Tapos sabi niya, lalo nga ako nagising nang tumabi ka, sabi niya. Tapos, bakit hindi ka makatulog? Sabi ko, hindi daw po siya talaga makatulog kasi hindi daw siya sanay sa bahay. Sa bagay kasi first time po niyang umuwi dun. Hindi ang ginagawa ko po, inilat ko po yung ulo niya para po konti yung tama ng alak sa kanya. Anong ginawa mo? Binali mo yung ulo niya? Hinilot daw. Hinilot, okay. Hinilot ko po saglit. Kasi sabi niya, wag na akong nahilotin. Okay na. Sabi ko niya, tapos medyo may distansya po talaga yung higa na may unan po sa gitna. Lagyan ko talaga ng unan sa gitna. Mawawala din yan. Kunwari sisipain mo. Tapos tinulugan ko na po siya kasi gusto ko nga po makatulog na siya. Kaya tinulugan ko na po siya. Tinalikuran ko na para makatulog na po siya at makatulog na. Makatulog na po talaga ako. Tapos Kinalabit niya po ako. Ang sasabihin lang po pala niya is, patayin ko daw po yung ilaw. Meron pang chance. Pinapapatay yung ilaw. Nalay yung ilaw, tapos? Pinapatay po yung ilaw. Sabi ko, bakit? Sabi ko sa kanya, hindi daw po siya sanay na may liwanag. Tapos, hindi yun po, pinatay ko. Tapos, sabi ko, hindi ka pa rin ba makatulog? Sabi ko sa kanya, hindi talaga kasi hindi nga daw po siya sanay na may katabi. Kaya, ang ginawa ko po, tinanggal ko na po yung unan dun sa gitna namin. Ako na po nagtanggal. Tapos, sabi ko, hindi siya sanay na may katabi pero yung unan yung tinanggal mo. Di ba dapat ikaw yung umalis? Hindi po. Sabi niya, hindi daw po siya sanay na may katabi. Pero, parang, ano ba yun? Sabi niya, hindi siya makatulog ng may katabi. Pero sabi niya po, nilalamig siya. Kaya ginawa ko, bukod po sa tinanggal ko yung unan sa gitna, pinatay ko po yung electric fan. Taray, okay. Magulo nga po siya nung gabi na yun. Maglalapot-lapot kayo dyan, napakainit, pinatay niyo electric fan. Ano may mga mindset ninyong dalawa? Tapos? Pinatay ko pa yung electric fan. Tapos, magulo nga po siya nung gabi. Sabi ko sa kanya, ano ba talaga? Sabi ko sa kanya, gusto mo doon na lang ako sa sala matulog. Sabi ko po sa kanya. Sabi niya, wag. Sabi po niya, wag, dito ka lang. Sabi niya, takot daw po siya kasi nga first time nga po sa bahay. Kaya ang ginawa ko po, sige ganito na lang, sabi ko sa kanya, para makatulog ko. Dinikitan ko na po siya. Ay! Pero nakasalikod ako. Oo, tapos? Kasi naka-side view po siya, pero nakaharap sa akin. Tapos ako naman po, nakatalikod. Tapos dinikitan ko na po siya, na parang dinantay ko na po yung isang pa sa paa niya. Para tapos? maramdaman po niya na may kasama siya. Hindi. Tapos, nung nakatalikod po ako sa kanya, parang inano niya po yung hinahaplas na po yung likod ko. Yung parang hinihimas, parang gano'n yung likod ko. Bang aso? May pahimas-himas. Okay. Tapos? Ano niya po doon sa likod ko. Parang yung, ang hirap kasi i-explain, naka-live kasi. Oo, so may nangyari, yun na lang. Gano'n na nga po. Sumakses! May nangyari na sa kanila. Oh my God, sumakses. Congrats, ha? Ay, no. Yung nangyari po na yun, hindi po ako yung nauna. Baka iniisip niyo po ako po nauna. Naghihintay ka lang naman. Oo nga, yung mga padikit-dikit mo. Hindi ko rin po talaga in-expect. Kasi nga po, yun nga, kaibigan lang kami. Tapos ni-reject ako. Tapos biglang may ganun. Kaya hindi ko rin po talaga in-expect. Yung ginawa po niyan kasi, yung sa time na dumikit na po ako sa kanya, doon na po siya nagsimula. Yun na. Pumatong na yung bigas sa bigas. Then hindi ko po talaga in-expect. Tapos after na po na nangyari na yun, siyempre nakatulog na po kami. Pagising namin kinabukasan, nagmamadali na po siya umalis.
Sa hiya? Ganun, charot. Ano ba? O sa ano? Sa Kasi- inis? Charot. Hindi, masahiya na rin po siguro kasi Oo. nagmasali na rin po talaga siya. Sabi niya, huwag ka nang magbihis. Ako lang magbibihis. Bilisan natin kasi papasok pa ako. Ganito, ganyan. Sabi niya, kung aga-aga pa, sabi ko sa kanya. So sabi ko, pagod pa ako. Ginagawa ko pa nga po siya. Pagod So, sabi ko, kaya atid mo na ako. Sabi po niya. Okay. Kaya, ayun po, sinatid ko na po siya. Tapos, nung nandun na po siya sa trabaho, ay nag-chat po siya sa akin na nag-thank you siya. Sabi ko, para saan? Sabi ko po sa kanya na pinatuloy ko nga daw po siya sa bahay. Then sabi ko naman po, sabi ko, okay lang. Worth it naman yung pagod ko. Gawa na po ako sa kanya. Kayo, ha? Ayoko na. Ako yung bigas sa bigas. Pumatong yung bigas sa bigas. Ang bigat niya po kasi. Mas matangkat mo na sa yun sa akin eh. Mas matangkad sa'yo, magkasinlaki kayo. Hindi po, mas matangkad po siya. Matangkad lang, pero payat siya. Kumbaga kung sa bigas, 50 kilos siya, Oo. ikaw 25 kilos. Kalahating kaban ka lang, ganun. Bigat nga. Hindi naman po. So Okay. after no, nagklaro na ba sa inyong dalawa kung anong meron sa inyo? Hindi, parang doon na po parang nawala na po yung pagkakaibigan namin after po nun. Kasi, Ma! opo. Kasi sabi niya po kasi sa akin, wala lang daw po yun sa kanya, dahil lang daw po yun sa kalasingan niya. Ay, Oh, so Ouch. nagamit ka lang. yeah, ginamit lang ang iyong bigas. Parang, ano ba yun, sabi nila, parang one night stand. Nako? Oo. One night stand pero Oo. nakahiga naman kayo. O nga pala, one night. Sige. So parang wala lang, dinasaktan ka doon. Siyempre po. Parang Naghabol ka ba? Hindi na po. Nung pagkasabi niya po kasi sa akin yun na, wala lang pala yun sa'yo. Tapos sabi ko po sa kanya, alam mo ba sa aming mga lesbian, hindi yung basta-basta sa amin. Sabi ko po sa kanya, hindi laro sa amin yun. Mga ganong bagay, pinapahalagan namin yun. Unang-una, alam mong may respeto ako sa'yo, pero ginawa mo, sabi ko po sa akin. Wala ka ding respeto. Charot. Kasi may respeto ka, kahit anong gawin niya, Oo nga. wala lang yun. Sana lumipat ka ng higa. Oo, pwede ka Pero naman kasi hindi. sa sala eh. Oh, di ba? Hindi, kasi una po kasi talaga tinulak ko siya. Kasi parang niramdam ko rin po talaga sa nag-iinit po talaga siya ng gabi na yun. Ang init ng katawan niya. Sorry na. Okay ka na. Okay, sige. Sabi ng boss natin, huwag tatawa. Sorry, sir. Hindi ko na kaya. Gusto ninyo, magpatugtog na lang tayo ng kanta. Kung ano nung ginagawa nitong babaeng to. Okay. Sige. So, after nito, malinaw, wala na kayo. Like, kasi sa kanya, baliwala lang pala. Wala lang daw po. Sa'yo, tinreasure mo yun at pinangalagaan sa Oo iyong nga, puso. kasi hindi daw basta-basta tong mga lesbian na to na pag may nangyari, may something na. Oo. Ganun, may code silang ganon. Ay. Oo. Okay. Opo, kasi unang-una, hindi ko naman po siya jowa. Kaibigan ko pati siya. Tapos may ganun pong nangyari. Parang, ang pangit siya, ang pangit tignan. Ang pangit pero gusto mo. Tigilan mo nga kami, Ren. Masyado kang nagpapaso sa balat niya. Ramdaman mo lang mainit yung balat niya. Sige. Pwede na mag-ihaw. Okay. Sabi na po siya na dahil lang daw sa kalasingan niya, ganyan. Then, parang sabi niya, pahiramin mo na ako ng pera. Sabi ko, Okay. Kalimutan na natin yon, pero pahiramin mo ko ng pera. Ginagamit ka lang talaga. Malinaw. Girl, ginagamit ka lang. Siguro ay pain niya yun. Oo, ginamit niya yung parang ganun. Oo. kapal na mukha, tapos biglang hihiram ng pera. Pinahiram mo. Hindi po, kasi wala rin po ako extra ng time na yun. Mali siya nang nilapitan. Mali ng biniktima. Mali Kawawa naman. Sayang. Tayo na isang gabi. Oo, diba? Lugi siya.
Swerte mo. Hindi kasi parang nakaramdam na rin po talaga ako na parang may mali. Kaya nung nangihiram po siya. Yun na yun. Nagets mo na. Pagkatapos mong sabihin na wala lang yung sa'yo, nangihiram ka ng pera. Tapos yun na po, pagkasabi ko po nun, blinak niya na po ako. Ay, di ba? Siyempre, walang napala sa'yo eh. Bala ka din, wala ka palang pera. You cannot reply to this conversation anymore. Ano ba naman yun? Aray ko po. So, single ka up until now? Po? Single ka hanggang ngayon? Yes po. Ano na po, 1 year na po. 1 year. Na kailan ba nangyari to? Nangyari po yun sa amin, March po eh. March. This year? Opo. Yes po, this year lang po. Okay. So, tapos hindi na kayo nag-usap hanggang ngayon? Hindi na po kami nag-usap, pero siyempre yung mga kaibigan ko po kasi is kaibigan din niya. Pag nagkakayaan po, sumasama po kami pero hindi po kami nagpapansinan. Alam ng mga friend mo? Alam ng mga friend mo yung nangyari sa inyo? Hindi po dapat nila malalaman kung hindi po nila ako. Ang mga tomboy, kilala ko yan. Kwentuhan niya mga yan. Kwento niyan malala. Lahat talaga kinikwento. Dito pa nga lang, may pabigas-bigas ka pang sinasabi. Di ba? Sira ka. Kasi niyayabang nila minsan. May mga tomboy, mayabang-yabang din minsan eh. Oy, chicks ko yun eh. Tawa ko sa mga yun eh. Kasi may mga kaibigan din ako talaga na tomboy. Makwento talaga sila. Oo. Tsaka mababait. Pag nagmahal sila, solid. Di ka makakatakas. Parang may solid ako. Parang nakakatakot Oo, medyo nakakatakot. Aray ko po. Oo. Pero ngayon, ano bang problema mo ngayon? Ayun po, shortcut na lang. Nag-birthday po. Di ba hindi na po kami Shortcut pa to. Okay. Sige. Hindi na nga po kasi kami nag-usap. Tapos naging okay po ulit kami after ng ilang buwan. Tapos, eto na nga po, nag-birthday siya noong October 12. Pero bago po ng birthday niya, ako po yung parang pinakiusapan niya na tulungan ko daw po siya. Sa lahat, sa pag-prepare na rin po sa mga gastusin. Tsaka ano po, hindi ko pa nababanggit, nagka-jowa na po pala siya. Hindi po talaga ako yung naging jowa. Tomboy din? Tomboy din po. Kaya hindi ko po kilala. Tomboy slayer siya. Tomboy slayer. At saka ang gusto niya yung mga butch, no? Oo. Okay. Mga mukhang lalaki. Ganon. Parang kinain lang din po yung Ano naman kinain? Ano ba to? Hindi po yung sinabi niya. Na hindi siya magjojowa kasi mahal pa niya yung friend mo dati. So, anong problema ngayon? Ay, nag-birthday siya. Tinulungan ko naman po siya sa mga gastusin niya dun sa pag-prepare ng birthday niya, sa pag-ayos, lahat, sa design, lahat po nung nag-photoshoot siya, ako rin ang kasama niya. Parang sinakripisyo ko po yung trabaho ko, pati po yung pag-uwi ko sana ng probinsya namin, etong Undas. Hindi ko po tinuloy kasi yung pera po Kailan siya nag-birthday? October 12 lang. Ay, nato lang. So wala ka nang, imbis na yung pambili mo ng pambili ng kandila para doon sa namatay ninyong kamag-anak, binigay mo pa sa kanya. Wala na. Nagastos ko na po lahat. Nagastos na. Kawawa naman yung mga yumaon yung kamag-anak nung piyesta ng patay, walang dadalaw sa kanila kasi pinang-birthday niya. At saka yung mga buhay, umaasa din doon sa probinsya. Sa first time ko rin po sanang umuwi ng probinsya ng Undas mula po nawala si mama po kasi yung dadalawin ko dapat. Which is first time ko lang po sana siya madalaw sa burol sa puntod niya. Kaso hindi pa nangyari. Talaga siya. Hindi, kasi hindi ko po siya matiis, kumbaga. Kasalanan ko naman. Dahil nga, nanghingi nga naman siya ng tulong. Ganyan. Nagastos ko po yung mga naipong ko pera doon sa birthday niya. Saka nakiusap din po kasi sa akin yung kinakasama niya po ngayon. Nakiusap din po sa akin na tulungan ko daw po siya. Ganito kanyan. Mag-agree naman po ako. May kinakasama. Bakit hindi siya ang tumulong? Bakit ikaw? Yun nga rin po pinagdasa ako eh. Alam mo, nasa yung problema. Kasi alam niya na pumapayag ka. Yun eh. Yun nga ba yung sa akin na ako po kasi mas mahalaga po kasi talaga sa akin is kaibigan. Hindi po ako maano sa mga jowa-jowa na yan.
alam mo sa akin kahit walang jowa, basta may mga kaibigan po ako. Pero mali yung kaibigan na pinili mo by this time. Oo. Kasi bukod po doon, hindi ba nga po nag-birthday siya, nagastos ko na lahat-lahat. Magkano pinag-usapan natin dito? So, ano po, ayun, kasi nung Monday... Magkano? Ang tagal. Siyempre nakwenta mo yan. Hindi, nagastos ko po sa kanya, higit po 3,000 siguro. Oh, malaki din. malaki-laki na yun, ha? Malaki. Kasi ang ano nga po is, first time niya lang po bongga. Ano? First time niya mag-birthday ng bongga. May photoshoot pa nga nangyari. May photoshoot pa po. Lalahit na lang si Papa. May hindi may photoshoot kasi nakaka-proud. So proud. Okay. First time niya, kasi mga pangarap niya po kasi talaga yung mangyari sa kanya dapat nung debut niya. Pero yun nga, ipangarap niya yun. Pero bakit ikaw yung gumagawa? Hindi ba dapat siya? O kaya yung partner kasi niya? Kasi pangarap niya yun eh. Hindi po eh. Wala namang masama, tutuparin niya yung pangarap niya. Pangarap niya yun eh. Respeto natin. Pero yung magsasakripisyo yung iba. Oo, mali yun. Tusira din siya eh. Okay. Sa akin po siya talaga lumapit kasi alam niya pong hindi ko siya tatanggihan. So ngayon, ano yung pinaka-problema mo, be? Nag-away po kasi kami. Ano pinag-awayan nyo? Kami, ito lang po Monday. Parang kumbaga yung lahat po ng effort ko mula noon pa. Noon pa po magsila pa ng kaibigan ko. Tapos hanggang ngayon, parang lahat ng effort na baliwala sa isang iglap. Yung mga pera na nagastos, ni thank you, wala. Yun po yung ano. Ito mo lang na-realize. Wala. Parang sobrang bigat po sa pakiramdam. Sobrang sakit, kumbaga. Ngayon po, tanong ko lang po sa inyo kung dapat pa po ba siyang, kung dapat pa po ba siyang kausapin. Oo. Diyan ka masaya eh. Bigyan mo ulit ng birthday niya. Okay, padibo ulit. Walang problema. Sige. Talungin natin ang ating mga bida-bida. Kasi nag-away kayo. Pinapalabas po niya na pinahiya ako daw po siya sa mga kaibigan niya. Kasi hindi naman. Pinahiya mo because nagkwento ka. Kasi hindi po nagkaayaan po kasi yung mga kaibigan niya. Inaya po ako ng mga kaibigan niya na kumain sa labas. Tapos sabi ko po, ako lang ba inaaya niyo? Hindi niyo ba ayain yung isa? Sabi ko po sa nila. Aayain. Sabi po nila. Tapos nagbiro po ako na, ay wag niyo na pala ayain, baka magpalibre sa akin. Gumanon lang po ako. Tapos minasama po niya yung sinabi kong ganun. Parang pinapalabas ko daw po sa mga kaibigan niya na wala daw po siyang pambili. Wala naman talaga. Ikaw gumagastos lahat wala naman talaga. Oo, di ba? Kasi gano'n naman po lagi pag lalabas po kami kakain sa labas. Ako lang din ako. Oo, kapag iinom kayo, kaya ka nga pinupuntahan eh. Oo. Kasi magpapainom ka. Yun lang naman yun. Yun yung gusto kong sanang diretsuhin sabihin sa kanya na totoo naman yung magpapalibre ka, kaso nga lang po. Ayoko na rin po kasi dagdagan yung galit na. Galit na po talaga siya sa akin. Parang sabi nga po na may isang kaibigan na, yung pinalagpas lang yung birthday mo kasi may kinailangan sa'yo. Oo, malinaw. Obviously. Tapos ngayon, patapos ng birthday niya, sabi niya sa'yo, ang pangit ng ugali mo. After all na siya. After all. Kinayabing. Sabi mo ng kaibigan ko yan. Hindi pa sabi po yung kaibigan ko. Dulo pa niya nilagay yung after all. Ang saya niyo magkakaibigan. Ayan niyo nga kami minsan makapag-inuman sa inyo. Ganto-gantuhan lang, ganto lang tayo. Ako bibili ng alak, libre ko. Okay? Ako sa kwento. Ikaw taga-bili ng ice. Ayan, sabi dito sa ating Facebook, sabi ni Jessa Pastor, ang advice ko lang kay caller, mahalin mo rin yung sarili mo, move on ka na sa kanya, as friend mo, mag-move on ka na sa kanya. Huwag ka na pumayag na gamitin ka lang niya pag may kailangan lang sa'yo. Kakaibiganin ka ulit para perahan ka lang. Kakabusit yung mga ganyan tao, tapos may nangyari na sa inyo para kabayaran sa mga itinulong mo sa kanya. May nananalasing na lang siya noon. Alam pa nga niya nangyayari, baliw yung babae na yan, sabi. Galit na galit. Anyways, maghanap ka na lang ng iba na mas deserve ang love mo. Oo, parang talaga, aware siya. Tsaka hindi nasasayang yung effort, oras, diba? Si Gwen, sabi niya, hindi deserve ng kahit sino ang gamitin lang. Know your worth po. Doon tayo sa kung saan nakikita at na-appreciate ang value natin as an individual. Love yourself. Hindi pagiging madamot yan.
core ng pagmamahal, yan kasi hindi tayo makakapagmahal ng iba kung hindi natin mahal ang sarili natin. Saka alam mo, nagmumukha lang talaga tayong madamot doon sa mga tao na sobra kong humingi sa atin. Yan. Sobra-sobra tong, imagine, pang birthday niya, photoshoot pa siya. Pera nitong si Zen yung ginamit. Pero may sarili siyang jowa, di ba? Na kung talagang gusto niya na may magpuprovide sa kanya, hindi doon siya magpalibre. Tapos hurt-hurtan siya nung nagbiro itong si Zen na sabi niya na wag na isama kasi baka magpalibre lang yan sa akin. Na gano'n naman daw talaga yung nangyayari. Siya yung gumagaso, siya yung nanlilibre lagi kapag sumasama. Bakit ka ma-hurt? Totoo naman. Totoo naman. Sera ka. Aray ko po. Eto sabi ni Anderson Breathe, pre, kung ako sa'yo, pabayaan mo na siya. Ginagamit ka lang niya kasi mabait ka. Isipin mo sarili mo, may sariling buhay ka higit sa lahat. Hindi mo siya sagutin. May sariling buhay siya at may kinakasama na. Palayain mo na siya at ang sarili mo sa mga salita. Sa mga salita at ramdam mo, mahal mo pa rin siya. Kaso may mahal siyang iba. Di na uso ngayon ang martir, sabi dito. Sabi ni Alma Cyril, wow, dinurado. Dinuradong bigas. Tantanan mo na yung girl na nanggagamit lang. Kurimaw talaga babae na yan. Sabi ni Alma. Sabi ni Sherwin, limitahan mo na yung bigas na ibibigay mo sa kanya. Oo. Eto, sabi ni Kay. Sabi niya, be, wag mong hayaan na gamitin ka lang niya. Ano yon? Friends with benefits? Benefits na siya lang ang nakikinabang at ikaw ang nahihirapan. Hindi mo deserve ang ganyang babae. Bigyan mo ng pagmamahal ang sarili mo, be. Tama yun. Friends with benefits pero siya lang yung nagbe-benefit na, no? Magaling din naman talaga. O sige, balik natin sa kabilang linya si Zen. Hello, Zen. Hello po. Ayan. So, narinig mo ba yung mga sinabi ng mga kabarangay natin? Yes po. Lahat sila sinabi, tantanan mo na. Kasi hanggat nagre-reply ka sa kanya, di ba binlock ka na nga dati tapos in-unblock ka para humingi ng pera, tulong, ganon? Nangamusta po ulit. Parang inaunti-unti na lang din po ulit yung pagsasama po ulit namin. Pero yun nga, yung paglapit niya kasi na yun is may pangangailangan siya. Oo, may intention kasi siya sa'yo na hindi maganda. At malinaw naman. Tsaka alam mo naman yan kung ikaw nakakasama niya, for sure alam mo na hindi na maganda yung nangyayari kasi ikaw lang yung bigay ng bigay. Napagbigyan ka man minsan. Sobra-sobra pa din. Yung ginagawa. Hindi naman makatarungan yon. Tsaka may jowa siya eh. Buti hindi kayo nag-aaway nung jowa niya. Kasi syempre makakahalata yun. Ha? Wala po siyang alam. Yun nga rin po yung isa sa nakalimutan ko pang itatanong. Kasi parang yun po yung inaano niya sa akin na pang blackmail ko daw sa kanya na what if daw kung isumbong ko siya sa kinakasama niya, yung may nangyari sa amin, yung mga ibang sikreto pa niya na wait lang! That time nung may nangyari sa inyo, may kinakasama na siya? Meron po. Ay, mali kayong dalawa. Alam mo yon. Alam ko po. Oh, diba? Patay na patay ka dito sa babaeng ito eh. Hindi pa po sila magkasama pero sila na. Kahit na. Relasyon yun eh. Oo, mali ka rin doon. Pag sa'yo ginawa yun, gusto mo ba? Di ba, syempre hindi. Wala ka. Hindi ko naman po kasi talaga in-expect na may ganong mangyayari. Kasi sabi ko nga po nang una, tinulugan ko na nga siya. Siya pa yun nangalabit. Dumikit-dikit ka eh. Siyempre, naman mong mainit. Gets na yan. Kahit walang salitaan. Basta may alak, may balak. Yes, mararamdaman nyo yan. Tinginan pa lang eh. Pauwi pa lang kayo, alam nyo na. Tinanggal mo yung unan sa gitna. Be. Sabi ko nga, pagkatapos na sabi ko sa kanya, bakit mo ginawa? Sabi ko po saan. Tapos sabi niya, lasing lang daw po siya. Tapos, kasi after po nung may nangyari sa amin, may nangyari din po ulit kasi sa kanila nung ex niya. Ano yun? Paano mo nalalaman? Oo nga. Nanood ka? Hindi po. Ino-open naman niya po kasi sa akin lahat ng problema niya, ng mga nangyayari sa kanya. Ino-open niya. Sa akin niya lang po talaga lahat sinasabi ng secret niya. Kumbaga, ako po ang nakakaalam ng lahat. Alang ate mong girl. Pwede yung ikakasira niya. So alam mo na kung anong klaseng tao siya. Diba? Yun nga po yung sabi sa akin nung kaibigan ko, ito lang po, sabi niya, ngayon alam mo na kung anong klase siya, papangarapin mo pa ba siya na mapunta sa'yo? Paano kung yung ginagawa niyang yan sa kinakasama na gagawin din niya yan sa'yo pag naging kayo? Kasi malinaw na rin naman po sa amin lahat na yung kinakasama niya po ngayon, ganun din, ginagamit lang din po niya.
Yun naman Kasi pala. nagsalita po siya sa amin nun eh. Kahit din po sa akin mismo, nagsalita po siya. Kasi po dun sa may nangyari sa amin. Inuman po kaming dalawa lang. Lumabas po kaming dalawa. Nalasing-lasing po kami ng sobra na nakapagsalita po siya sa akin na hindi daw po siya masaya dun sa kinakasama niya. Nasa kanya lang daw po kasi lahat ng kailangan niya. Pero kapag nakaahon-ahon na daw po siya, iiwan daw po siya. Sige. Pera pala. Pera talaga. Mm-mm. Naghahanap siya ng merong magsusuporta sa kanya. Napakatamad niya ha. Oo. Pag may time ka, sabihin mo napakatamad mo daw, sabi ni Lady Gracia, at diretso mo na siyang block para hindi na makapag-reply. Gigigil ako. Kahit na-restrict mo yan, sinisilip-silip mo pa rin naman yan. Ganyan naman yung Black kong black. Tigilan nga natin. Tapos wag nang i-unblock pag mamimiss, pag magre-relapse. Tsaka tama na, ang daming tao sa mundo, ang daming babae sa mundo na maaaring magmahal sa'yo. At tatanggapin ka at hindi lang basta-basta nahihingi ng pera sa'yo. Totoo. Tatandaan mo yun ha. Kasi tignan mo, umiikot-ikot na lang siya sa'yo, sa ex niya, na kaibigan mo pa dati, tapos ngayon yun sa kinakasama. 'Di ba? Feeling ko magaling kumanta yung babae. Sobra. Sabi daw po magaling gumiling. Ay! Dancer. Dancer kasi siya. 'Di ba? Alam mo laman lagi ng TikTok ang ating mga girl. Ayan. Pero tigilan mo na lahat sila ha. Kahit pati yung friendship. Kasi parang ginagawa ninyong maskara yung friendship para ituloy nyo kung ano man yung ginagawa ninyo. Hindi gano'n ang pagkakaibigan, ha? Okay? Kahit yung sasama-sama sa inyong mga tropa nyo, huwag nyo na isama. Ganyan yan. Mas magandang ganun na lang yun para wala siyang ibang maging choice kundi tulungan yung sarili niya at hindi umasa sa iba. Totoo. Parang kung totoong kaibigan kayo, yun yung gagawin ninyo. Kasi natotolerate nyo din kahit papaano eh. Kasi kapag pinagbibigyan nyo sa ganyan, lagi nyo nililibre, ganyan yung ginagawa sa'yo, bibigyan mo ng pera, masasanay yan. Hindi siya gagawa ng paraan para iaahon yung sarili niya. Yes. Hindi yun tunay na kaibigan for me, ha? Ekis din paminsan. Pag nalaman mo na, nandyan siya, okay, hindi ako sasama. Saka, ganun. baka mamaya madamay pa kayo dyan sa gulo, mamaya dun sa tomboy na yung kinakasama niya ngayon pag nagkabukingan. Takot na takot siya, di ba? Na baka i-booking mo siya, i-blackmail mo. Harip mo yung tanong ko po sa inyo sa papong tanong ko na kailangan po ba sabihin ko na dun sa kasi nakokonsensya din po sa kinakasama niya, wala po talaga siyang alam. Ang bait-bait pa naman po nun. Ayun, ang bait-bait, tas gano'n ginawa niyo. Magkasundo po kami nung kinakasama niya. Kahapon nga lang po magka-chat kami na ang sabi ko lang po is huwag mong papabayaan yung kaibigan ko, ganito. Parang nandun pa rin yung care ko sa kaibigan ko kahit ginanon niya ako. Which is, dapat hindi naman yun talaga ang sasabihin ko sana. Yung gusto ko sabihin sa kanya yung ginagawa. Wag na cut off mo sila parehas. Okay na yun. Nangyari na mga nangyari. Para at least wala ka ng pakialam. Okay? Sa kanilang dalawa. Saka kung ano man yung magkaalaman sa dulo, pag nalaman na itong lahat at kinumpronta ka na, mag-sorry ka. Kasi aware ka eh. Okay? Tanggapin mo din yung pagkakamali mo. Huwag mo na lang ding isisi lang ang lahat doon sa babae na yun kasi parte ka din ng kasalanan. Okay? Anong gusto mo sabihin doon sa babae na yun kung nakikinig siya ngayon? Sana nga po nakikinig. Dahil akin lang naman po, kahit di na tayo magkabati, kahit di na magkaayos kung ano man yung mga dati nating sama na akin lang, ma-realize mo pa rin sa panahon na wala na ako sa'yo, ma-realize mo na kung gaano ako naging mabuting kaibigan, naging totoo. At hindi nawala sa pagtawag mo ng pangalan ko, nandyan ako. Sana makatagpo ka pa rin ng gaya sa akin, na kaibigan, na masasabing one call away. Kasi gaya nga ng sabi mo sa akin nun na ayaw mong maputol yung pagkakaibigan natin kasi ako lang yung ganito sa'yo na kaibigan. Pero sana this time, pag nakahanap ka ng kaibigan na gaya sa akin, hindi yung kung anong meron ako, yun lang yung papahalagahan mo. Na gaya niyan, pag may pera, nagiging kaibigan mo, ganyan. Dapat tignan mo din yung effort na magiging kaibigan mo. Meron man siya o wala. Yun lang po yung masasabi ko sa kanya. Barangay LS 97.1 Forever Number 1